Isang araw, biglang umatake ang isang napakalaking dragon sa buong humanity. At sinundan pa ito ng grupo ng mga halimaw na walang nakakaalam kung saan nanggaling. At winawasak nila ang lahat ng nasa harap nila habang pinapatay ang mga tao ng walang pinipiling bata o matanda. At kasabay nito ay biglang tumaas ang crime rate sa buong mundo sa isang nakakatakot na paraan kaya naging powerless ang mga gobyerno na gumawa ng kahit ano dahil hindi nila kayang harapin ang mga halimaw pati na rin ang mga kriminal. Kaya lahat ng tao ay natakot at nabalot ng takot, pero biglang lumitaw ang kauna-unahang bayani sa kasaysayan ng humanity na ang pangalan ay Zero. At humarap siya sa mga halimaw para labanan ang mga ito hanggang sa nagawa niyang ubusin silang lahat, pagkatapos ay hinarap niya ang higanteng dragon at ginamit ang kanyang kapangyarihan para putulin ang ulo nito, at sa huli ay nagtagumpay si Zero na iligtas ang humanity mula sa kasamaan habang isa-isa niyang hinuhuli ang mga kriminal at ibinalik ang liwanag sa mundo, at mula noon ay nagtatag siya ng isang organization para sa mga superheroes upang sundan ang kanyang yapak. Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe pati na rin ang notification bell ay pindutin mo. Maraming salamat, ngayon ay ipagpatuloy na natin ito. Kaya unti-unting bumaba ang crime rate at bumalik sa kapayapaan ng mundo. Ngunit bigla na lang nawala si Zero nang walang nakakaalam kung nasaan siya at bumalik siya sa normal niyang buhay bilang isang simpleng binata na ang pangalan ay Lin. At habang nakatayo siya sa harap ng isang screen ay pinapanood niya ang mga taong nanonood ng isang documentary tungkol sa hero na si Zero at sinabi niya na 5 years ago siya ang bayani na nagligtas sa humanity pero ngayon siya ay si Lin na isang unemployed na binatang naghahanap ng trabaho. At habang nakatayo siya ay narinig niya ang sigawan ng mga tao dahil sa excitement kaya lumapit siya para tingnan kung ano ang nangyayari at nakita niya ang isang music band na nagpe-perform. Pagkatapos ay umakyat sa stage ang leader ng banda na si Shishin at hinawakan ang microphone at sinabi niya sa mga tao na masaya siya dahil nandito ang lahat para masaksihan ang kanilang level promotion sa Heroes Organization. Ngunit biglang lumitaw ang Black Hand Gang mula sa gitna ng mga tao at pinagbabaril ang banda gamit ang kanilang mga armas. Pero nagawa ni Shishin na seluhin ang mga bala gamit ang kanyang kamay kaya sinabi ng leader ng gang na sila ang mga taong nanakit sa kanya noon at dahil doon ay papatayin niya sila. Sumagot naman ang mga miyembro ng banda na sila ay mga kriminal na tumatakas sa justice at wala silang karapatan na sirain ang kanilang show at hindi ba nila alam kung ano ang ginagawa nila sa sinumang kalaban nila dahil pagsisisihan nila ito. Kaya napatingin ang mga tao sa gang at sa banda at na-realize nila na magpapatayan na ang dalawang grupo kaya mabilis silang tumakbo palayo sa lugar dahil natatakot silang madamay. Kaya inutusan ng leader ng gang ang kanyang mga tauhan na bunutin ang kanilang pistols at paputukan sila, pero biglang ginamit ng banda ang kanilang superpowers at nagawa nilang maaga ang mga baril mula sa kanila, kaya sinabi ni Shishin sa gang na siguradong nalilito na sila ngayon matapos makuha ang kanilang mga armas, at dahil dito ay galit na tumingin ang leader at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake. Kaya ginamit ng banda ang kanilang musical weapons para labanan ng gang. At isa sa kanila ang nakapatay ng dalawang miyembro ng grupo. At habang nangyayari iyon ay may isang lalaki na sumubok suntukin ng isa sa mga miyembro ng banda pero ang miyembrong iyon ay may kakayahang maging invisible kaya naiwasan niya ang mga atake. Kaya may ilan pang tauhan ang lumapit para tulungan ang kasama nila. Pero ginamit ng miyembro ang clone ng ability at napatay niya silang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumapit si Shishin sa leader ng gang at sinabi na napaka-stupid nito para pumunta roon. Kaya galit na galit ang leader at sinabi na sisirain niya siya dahil sa sinabi niya. At mabilis siyang sumugod at sinubukang suntukin si Shishin sa mukha pero madaling naiwasan ni Shishin ang atake at pumunta siya sa likod nito at malakas na sinuntok sa tiyan kaya tumilapon ang leader at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ni Shishin na umalis na ito at ayaw na niya itong makita ulit. Pero hindi sumuko ang leader at tumayo ulit para ipagpatuloy ang laban. Ngunit biglang dumating si Lin mula sa likod at nilagyan ng handcuffs ang kanyang paa at sinabi na naghasik siya ng takot sa mga tao at inatake pa ang banda kaya hahawakan niya ito hanggang dumating ang pulis at kapag gumalaw pa ito ay dadagdagan niya ang handcuffs. Kaya nagulat ang leader at naisip niya na ang ganitong cuffs ay ginagamit lang ng high-rankang pulis kaya ibig sabihin ay may betrayal na nangyari. At dito ay bumalik ang kwento sa past kung saan nagkita si Shishin at ang leader ng gang sa gabi para gumawa ng deal at sinabi ni Shishin na gusto niyang pumunta ito kinabukasan at magpanggap na papatayin siya para makapasok siya kasama ang banda at talunin ito. Para tumaas ang rank niya sa Heroes Organization at ibinigay pa niya ang bank card na may kalahati ng pera at ang natitira ay ibibigay niya pagkatapos ng mission.
Kaya sumagot ang leader na hindi niya inaasahan na gagawin niya iyon para lang tumaas ang level at tinanong kung alam ba nito ang mangyayari kapag nalaman ng organization. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa present at nang maramdaman ng leader ang betrayal ay nagalit siya ng sobra at sinabi kung paano siya nagawang traidorin. At ipinakita niya ang tunay niyang kapangyarihan habang nagtatransform siya sa isang giant na tao. Kaya nagulat si Shishin at hindi alam ang gagawin, at sinuntok siya ng leader sa mukha at pinalipad palayo. At nang makita ito ng mga miyembro ng banda ay natakot sila para kay Shishin at sabay-sabay silang umatake para gumanti pero madaling natalo ng leader at sinabi na nagbago na ang sitwasyon at napakahina na nila kumpara sa kanya. At biglang may isang tao na dumating mula sa malayo at sinabi na siya si Zan, isang miyembro ng Heroes Organization, at hindi niya papayagan na saktan ng mga hero na tulad niya at baka mag-level up pa siya kung mapapatay niya ito. At inilabas ni Zan ang kanyang mechanical gloves at sinubukang mag-shoot ng laser pero sira pala ang gloves kaya pabalik ang putok at tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Kaya lumapit si Lin kay Zan at tinanong kung buhay pa siya. At sumagot si Zan kahit sugatan na huwag mag-alala dahil hindi pa niya nagagamit ang buong power niya at bilang isang hero ay imposible para sa kanya na matalo agad. Pagkatapos ay tumayo siya at sumugod sa leader at tumalon para suntukin ito pero syempre hindi niya kaya dahil sobrang hina niya kumpara rito kaya itinapon lang siya ng leader sa isang trash container. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin sumuko si Zan at tumayo ulit para lumaban at inilabas ang kanyang combat tools para gamitin pero wala pa ring epekto at sa bawat attempt niya ay hinahampas lang siya ng leader at itinatapon palayo. Kaya galit na sinabi ng leader na napapagod na siya sa kanya at aatakihin na niya ito para tuluyang sirain. At mabilis siyang sumugod ng buong lakas at bilis. Kaya sinabi ni Zan kay Lin na tumakbo na siya palayo dahil hindi niya alam ang tunay na power ni Lin. Pero sinabi ni Lin na sa ganitong sitwasyon ay mamamatay siya kaya naawa siya at nagdesisyon na tulungan siya sa laban. Kaya mabilis siyang sumugod sa leader at inilabas ang kanyang giant hammer at ibinagsak ito sa ulo ng kalaban at agad niya itong napatay. Kaya sobrang gulat si Zan at hindi makapaniwala sa nakita at tinanong kung paano niya ito nagawa sa isang hit lang at niyaya siyang mag-team up at sinabi na sa kanyang brilliant mind at sa terrifying power ni Lin ay kaya nilang talunin ang kahit sinong kalaban. Pero biglang may dumating na sasakyan at huminto sa harap nila at bumaba ang pinakamalakas na heroine sa Heroes Organization na si Mono at nakita niya ang kaguluhan na ginawa ng gang pati ni Lin at Zan. At nang tumingin siya sa kabilang side ay napansin niya si Lin na nakaupo kasama si Zan dahil sugatan ito. Kaya lumapit si Mono at tinanong kung ano ang nangyari. At si Zan ay hindi makapaniwala na kaharap niya ang best heroine sa organization kaya sinabi niya na isa siyang registered hero sa Heroes Organization at habang naglalakad siya ay nakita niya ang isang kriminal na umaatake kay Shishin kaya inilabas niya ang kanyang equipment at nilabanan ito at nagawa niyang talunin kasama ang kanyang assistant. Kaya nagulat si Mono at tinanong kung nasaan ang assistant niya. Pero tumingin si Zan sa paligid at hindi na nakita si Lin kaya napatigil siya at hindi alam ang sasabihin. At habang palubog na ang araw ay bumalik si Lin sa kanyang bahay at narinig niya ang kanyang ate na nakikipag-away sa kanyang coworker. At tinanong siya ng lalaki kung bakit gusto niyang umalis sa trabaho dahil mahal siya nito at ayaw siyang iwan. Pero sumagot ang ate ni Lin na nag-apply siya sa Research Institute at natanggap siya at hindi nito alam kung ano ang ginawa niya para makuha ang approval. Pagkatapos ay sinuntok niya ito at itinulak palabas ng apartment at sinarahan ng pinto. Kaya pumasok si Lin at tinanong siya ng kanyang ate kung nakahanap na ba siya ng trabaho o hindi pa. At tapat siyang sumagot na mahirap maghanap ng trabaho sa mundong ito. Kaya galit na galit ang ate niya at sinigawan siya na ibig sabihin ay wala pa rin siyang trabaho at unemployed na siya ng 5 years at gusto ba niyang maging pabigat sa bahay, at hindi lang iyon dahil hindi rin siya tumutulong sa gawaing bahay at hindi man lang nililinis ang kanyang kwarto araw-araw at ikinakalat pa ang maruruming damit kung saan-saan, at sinabi pa nito na kung buhay pa ang kanilang mga magulang ay hindi nila papayagan ang ganitong kaguluhan. Habang patuloy silang nagtatalo ay biglang pumasok si Zan at nagpakilala sa harap ng ate ni Lin at sinabi na nandito siya para kumbinsihin ang kapatid niya na mag-apply sa Heroes Organization. Kaya kinuha ng ate ang card mula sa kanya at tinanong kung ibig sabihin ba nito ay magkakaroon na ng official job si Lin. At masaya siyang tumingin dito at agad pumayag sa lahat. Pero tutol si Lin sa trabahong ito dahil ayaw niyang maging hero at hindi niya gusto na siya mismo ang magliligtas ng mga tao. Pero napilitan siyang tanggapin ang alok dahil sa pressure mula kay Zan at sa kanyang ate. At kinabukasan ay pumunta sina Zan at Lin sa Heroes Organization. At habang naglalakad sila ay nakita nila ang statue ng hero na si Zero.
Kaya sinabi ni Zan na ito ang pinakadakilang bayani sa kasaysayan ng humanity at ang mga nasa paligid nito ay ang kanyang assistants. Pero matapos itong mawala ay itinatag ang Heroes Organization at gumawa sila ng batas na naghahati sa mga hero sa iba't ibang categories. Pero sa kasamaang palad ay nagdulot ito ng maraming away sa pagitan ng mga miyembro dahil habang mas marami kang panalo sa laban ay tumataas ang level mo kaya maraming hero ang umalis sa organization. At nang marinig ito ni Lin ay nagulat siya at sinabi sa sarili niya na hindi niya maalala na nagkaroon siya ng assistants. Pagkatapos ay dinala siya ni Zan para gawin ang guild joining tests. At makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang unang test kung saan may isang babaeng empleyado ang sumama sa kanila at dinala sila sa isang napakalakas na tao na si Yaten habang ito ay nagte-training. At tinawag siya ng empleyado para isagawa ang test kay Lin. Kaya excited na tumingin si Yaten kay Lin at sinabi na ang kailangan lang niyang gawin ay mapigilan siya sa loob ng 3 minutes para makapasa. Pero nagbabala rin siya na karamihan ay bumabagsak sa exam na ito. Kaya tumingin si Lin sa kanya habang natatawa at tinanong kung ano ang mangyayari kung matamaan niya ito. At nang marinig iyon ni Zan at ng empleyado ay nagulat sila at sinabi ni Zan na kahit natalo niya ang gang leader sa isang hit ay ibang level si Yaten dahil isa itong second rank hero. Pero hindi siya pinansin ni Lin at lumapit kay Yaten para simulan ang test. Kaya natawa si Yaten sa confidence niya at ginawang matalim na weapon ang kanyang dalawang kamay bilang paghahanda sa laban. Habang inilabas naman ni Lin ang kanyang giant hammer. At agad umatake si Yaten ng napakabilis pero nagawa ni Lin na harangin ito gamit ang kanyang hammer. Kaya nagulat si Zan at sinabi na imposible para sa kahit sino na mablock ang attack ni Yaten at ngayon lang niya ito nakita sa buong buhay niya. Kaya sinabi ni Yaten kay Lin na seryoso pala siya at hindi siya kasing hina ng inaakala niya at sa dami ng nakita niyang tao ay siya ang pinakamalakas na sumubok sa test na iyon, at ngayon ay lalabanan na niya siya gamit ang buong power niya, at bigla siyang kumilos ng napakabilis at pumunta sa likod ni Lin at inatake ito. Pero napansin agad ni Lin ang galaw ni Yaten kaya naiwasan niya ang atake nito. Kaya kumuha si Yaten ng malaking bato mula sa lupa at ibinato ito sa kanya at sunod-sunod pa siyang naghagis ng maraming bato para tamaan siya. Pero nagawa ni Lin na sirain ang lahat ng iyon at tumalon papunta sa kanya kaya nagbanggaan sila sa isang napakalakas na laban. At nangasar na sinabi ni Yaten kung iyon na ba ang tunay niyang power dahil imposibleng tumama sa kanya ang mga simpleng atake na ganoon. At itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na ibinagsak ito pababa. Pero tumawa lang si Lin habang hinaharang ang sunod-sunod nitong strike. Kaya tumalon si Yaten at inactivate ang speed skill at sinubukang magbigay ng napakabilis at malalakas na suntok. Pero naghintay si Lin ng tamang timing at hinarang ang atake nito at ginamitan siya ng tuhod sa ilong kaya nabasag ito at napatumba niya si Yaten sa lupa at tuluyang nanalo sa laban. Kaya si Zan at ang empleyado ay napatingin sa kanya ng sobrang gulat at hindi makapaniwala na ang isang ordinaryong binata tulad ni Lin ay kayang talunin si Yaten ng ganoon kadali. At hirap magsalita ang empleyado habang sinasabing nakuha niya ang highest grade sa test at oras na para sa theoretical test. Kaya nagulat si Lin dahil wala siyang alam kung paano sagutan ng anumang written exam. At kinabukasan ay nagising si Yaten sa hospital bed matapos siyang mawalan ng malay at nakita niya si Mono na nakaupo sa tabi niya. Kaya tinanong niya kung ano ang nangyari dahil ang huli niyang naaalala ay sinusubukan niya ang isang bagong hero na gustong sumali sa organization. At nang maalala niya ang nangyari ay bigla siyang bumangon na parang nagising mula sa bangungot at hinawakan ng kanyang ulo habang gulat na sinasabing natalo siya at wala siyang maalala kundi ang pagkatalo niya. Kaya sinabi ni Mono na mas mabuti pang kalimutan na niya ang nangyari dahil ang hero na dumating ay napakalakas at maaaring first rank o mas mataas pa. Pero sa kasamaang palad ay bumagsak ito sa lahat ng ibang tests. At ibinigay niya ang test paper ni Lin, at nang makita iyon ni Yaten ay nagulat siya dahil bagsak na bagsak ito sa written exam. At nang basahin niya ang huling tanong na nagsasabing isulat ang kanyang thoughts tungkol sa heroes ay nakita niya na ang sagot ni Lin ay ayaw niyang maging hero. At sa kabilang side ay dumating na ang oras para i-announce ang resulta ng test kaya sumama si Zan kay Lin para tingnan ang kinalabasan. At nakita ni Lin na nasa pinakahuling rank siya sa pinakamahinang category. Kaya tinawanan siya ni Zan dahil bumagsak siya sa lahat ng theoretical tests maliban sa practical test. Pero agad din siyang sinubukang eye comfort dahil nakita niyang naiinis si Lin sa resulta at sinabi na sa pagdaan ng panahon ay gagaling din siya at ang mahalaga ay may determination at persistence para maging mas mabuti. Kaya sinabi ni Lin na kapag ang isang tao ay sobrang mahina ay maaapektuhan nito ang kanyang mga kakampi sa team. At habang nag-uusap sila ay napansin nila ang isang grupo ng malalakas na tao na binubuli ang isang mahinang binata.
At sinabi ng mga bully sa mahinang binata na ilabas na niya ang lahat ng dala niya kung hindi ay bugbugin siya hanggang mamatay at kukunin pa rin nila ang lahat para makapag-level up sila. Kaya tumingin si Lin sa paligid at napansin niya na ang lahat ng tao sa loob ng organization ay nakatayo lang at walang pakialam sa nangyayari at walang gustong tumulong. At kasabay nito ay sumigaw ang binata at humingi ng tulong sa mga heroes pero tinawanan lang siya ng mga bully. At sinabi ng leader na iniisip ba niyang may darating para iligtas siya at kahit si Hero Zero daw kung makita siya ay magpapanggap lang na hindi siya napansin at lalakad palayo. At itinapon pa siya sa lupa. Pero mabilis siyang nasalo ni Lin bago siya masaktan at galit na tumingin sa mga bully. Kaya sumugod si Zan para atakihin sila dahil ininsulto nila si Zero at sinubukan niyang suntukin ang leader pero madaling nahawakan ng leader ang kamay niya at sinabi na mukha siyang isa sa mga foolish fan ni Zero. At naghanda na itong suntukin siya pero biglang dumating si Lin at iniligtas si Zan at sinabi na walang sino man ang pwedeng manakit sa kaibigan niya habang nandito siya at hindi rin niya papayagan na insultuhin si Zero sa harap niya. Kaya naghanda ang mga bully na umatake pero may isang kakaibang lalaki ang dumating mula sa gilid at nagsabing isa siyang third-rank hero at hindi sila dapat mang-insulto kay Zero sa ganitong lugar. Kaya nagulat ang mga bully at mabilis na tumakbo palayo dahil natakot sila sa kanya. At naiwan si Zan at ang mahinang binata nagulat sa kanyang lakas. Pagkatapos ay nagpakilala ang binata at sinabi na ang pangalan niya ay Yan at nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya. At ang hero naman na biglang dumating ay nagpakilalang Shizen at sinabi na kahit hindi siya ang pinakamataasang level ay lahat ng tao ay natatakot sa kanya pero pwede naman silang makitungo sa kanya ng normal dahil matagal na siyang walang kaibigan. Kaya lumapit si Lin at inalok siyang sumali sa kanilang team. At napaluha si Shizen at sinabi na 5 years na siyang walang kakilala at ngayon lang may nag-alok sa kanya na makipag-cooperate kaya sobrang nagpapasalamat siya. At hindi niya mapigilan ang pag-iyak dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng mga kaibigan matapos ang mahabang panahon. Pero sinabi rin niya na may maliit siyang problema dahil sobrang malas daw siya at pati ang mga taong nasa paligid niya ay nadadamay sa malas. Kaya nagkatinginan ng tatlo na nagtataka sa sinasabi niya, at ipinaliwanag ni Shizen na iyon ang totoo dahil simula bata pa siya ay kilala na siyang unlucky at napunta siya sa isang orphanage matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Pero isang araw ay biglang nasunog ang lugar na iyon at pagkatapos ay lumipat siya sa ibang orphanage pero makalipas lang ang ilang araw ay nagkaroon ng sunod-sunod na earthquakes na sumaira sa buong lugar at muli siyang nakaligtas sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos noon, sa tuwing pumupunta si Shizen sa bagong lugar, lagi itong nasisira ng tuluyan, kaya na-realize niya na kailangan na lang niyang manirahan sa kalsada. At nang marinig ito ng tatlo ay natakot sila sa kanya at umatras palayo. Pero sinabi niya na isang beses lang siya sinwerte dahil noong bata pa siya ay inatake siya ng isang oso at siya ay iniligtas ni Hero Zero. Kaya mula noon ay nagdesisyon siyang maging hero rin tulad niya at hanggang ngayon ay hindi niya nakakalimutan ang pangarap na iyon. Kaya lumapit si Shizen sa isang haligi at sobrang na-excite siya at sinuntok ito gamit ang kanyang kamay kaya nabasag ang haligi at nagsimulang gumuho ang buong lugar. Kaya nagtakbuhan ang mga tao para makaligtas, at si Yan ay malubhang nasugatan habang tumatakbo. At pati ang statue ni Hero Zero ay muntik ng matamba sa isang bata pero mabilis na tumakbo si Lin at sinira ito bago pa ito mahulog at sinabi niya kay Shizen na bilisan niyang iligtas ang mga tao at huwag lang siyang nakatayo dyan. At matapos ang insidente ay dinala si Yan sa ospital at pinakalma siya ni Lin na buhay pa siya pero malubha ang kanyang sugat. Pero nang makita siya ni Yan ay agad niyang sinabihan si Lin na lumayo sa kanya. Pero lumapit pa rin si Lin at sinabi na hindi niya dapat kausapin ang teammate niya ng ganoon at kapag kasama mo ang team mo ay dapat magkasama kayo palagi. At makalipas ang ilang oras ay nasa headquarters na ang team ni Lin at si Lin at Zan ay nag-e-enjoy habang si Shizen ay nakaupo at binabantayan ang galaw ng isang dangerous gang na nagde-deliver ng isang powerful weapon sa isang grupo ng importanteng tao. Kaya tinawag niya si Yan para ipakita ang equipment na ginawa nito at inihagis ang glasses ni Yan sa ere at bigla itong nag-teleport papunta sa kanila dahil ito ang kanyang hero ability na teleportation gamit ang kanyang glasses. At si Zan naman ay kinuha ang mechanical leg ni Yan at sinubukan ito pero hindi niya nakontrol kaya lumipad siya sa ere. Samantalang ang gang ay nasa harap ng mga buyer ng weapon na kayang gawing giant monster ang kahit ano. Kaya hiniling ng buyer na i-test muna ang weapon bago bilhin. Kaya sinunod ito ng leader at ginamit ang device at nagawa niyang gawing giant monster ang maruming tubig at kaya rin itong kontrolin ang monster ayon sa gusto niya.
Kaya namangha ang buyer at handa na sana niyang ibigay ang pera pero biglang dumating ang team ni Lin mula sa likod at sinabi na sumuko na sila dahil iaaresto sila dahil gumagamit sila ng weapon na delikado sa humanity, kaya naglabas ng pistola ang mga kalaban pero naiwasan nila ang mga bala, at si Yan ay gumamit ng glasses at inihagis ito kaya agad siyang nag-teleport sa kanila, kinuha niya ang kanilang mga armas at bumalik muli sa pwesto niya. Ang gang leader ay ginamit ang control sa monster at inutusan ito na umatake sa kanila. Kaya kinuha ni Shizen ang isang machine gun at pinaputukan ito ng maraming bala at nagawa niyang pansamantalang pahinain ang monster. Pero lalo itong nagalit at tumakbo papunta sa kanila. Kaya nang makita ito ni Zan ay nakaramdam siya ng takot at sinabi kung ano ang gagawin nila ngayon. Kaya kinuha ni Lin ang kanyang hammer at sinuntok ang monster kaya napalipad ito. Pero sa kasamaang palad ay tumama ito sa gitna ng lungsod kung saan may mga sibilyan. Kaya nagsimulang habulin ng monster ang mga tao at sinubukang kainin sila habang nagtatakbuhan ang lahat para makatakas. Kaya muling humarap si Lin at hinampas ito gamit ang kanyang hammer at muling napalayo ang monster. Kaya tumakbo si Zan at sinabi na kung ganito ang gagawin nila ay masisira ang buong lungsod at magkakalat sila ng takot sa mga tao. At sinabi niya na nakahanap siya ng isang useful weapon na 100% water purifier weapon na kapag tinamaan ang monster ay kaya nila itong talunin. Kaya sumugod si Zan gamit ang kanyang mechanical shoe pero natrap siya sa loob kaya mabilis siyang tinulungan ni Lin at hinayla siya palabas. At nang tumingin sila sa monster ay napansin nila na may bahagi na ng katawan nito na naging malinis na tubig. Kaya muling sumugod si Zan gamit ang kanyang weapon pero may mga braso na tumubo mula sa monster para harangin siya. Pero naiwasan ni Zan ang lahat ng atake at tumalon at tinusok ang monster gamit ang kanyang weapon. Habang si Lin ay nakatingin lang sa kanya na humahanga. At sa huli ay nagawa ni Zan na tuluyang patayin ang monster. Kaya sobrang saya ng mga tao at nagdiwang sila sa lansangan at nagpasalamat sa team ni Lin sa pagliligtas sa kanila. At lumapit sina Shizen at Yan kay Lin at tinanong kung siya ba mismo ang nakatalo sa monster. Pero sinabi niya na si Zan ang gumawa nito mag-isa. At pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang headquarters at napansin nilang tumaas ang kanilang results matapos ang laban. Pero habang pauwi sila ay nakakita sila ng isang bata sa kalsada na naawa sila kaya kinuha nila ito dahil mukhang wala itong pamilya at natutulog lang sa kalye. At habang sila ay nakaupo ay dumating si Heroine Mono at sinabi na narinig niya ang tungkol sa pagkatalo ng giant monster at alam din niya na may batang dinala sila. Pero sinabi niya na hindi ito ordinaryong bata dahil nakalap niya ang impormasyon tungkol dito. Kaya ibinigay niya ang isang device na naglalaman ng lahat ng detalye. At binuksan niya ang telebisyon para makita ang impormasyon kung saan sinabi na 2 taon na ang nakalipas ay biglang lumitaw ang isang genetic development company na nagtatag ng maraming charitable associations para sa mga homeless children sa kalye, pero sa totoo ay iba ang tunay na layunin nito dahil ginagamit nila ang mga batang iyon para sa genetic experiments. At ang batang dinala nila ay isa pala sa mga eksperimento. At hindi lang iyon dahil siya rin ang iisang successful experiment mula sa libo-libong failed experiments. Kaya tinanong ni Zan kung ano ang mangyayari kapag pumalya ang experiment. At malungkot na sumagot si Mono na kapag pumalya ang bata ay namamatay ito. Kaya nang marinig ito ni Lin ay sobrang nagalit siya hanggang sa gumalaw ang mga gamit sa bahay dahil sa lakas ng kanyang power at sinabi niya kung nasaan ang mga hero noong panahong iyon at lahat sila ay nandoon lang para sa fame at walang pakialam sa pagliligtas ng tao. At bigla niyang inilabas ang napakalakas na kapangyarihan na muntik nang makasira sa bahay pero agad din siyang kumalma at humingi ng paumanhin habang nakangiti at sinabing hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. At sinabi ni Mono na sa loob ng maraming taon ay nagpapadala sila ng mga mensahe sa lahat ng hero sa pamamagitan ng organization pero hindi ito umaabot sa kanila. At nang inimbestigahan nila ito ay natuklasan nila ang masakit na katotohanan na may isang importanteng tao sa organization na kasabwat ng genetic development company at siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. At ang taong iyon ay dapat sana ay tagapangalaga ng lungsod at leader nila pero siya pala ang presidente ng Heroes Organization. At pagkatapos nito ay naupo si Lin habang hawak ang information device at naalala niya ang mga sandali sa kanyang buhay at sinabi na hindi niya gustong maging hero pero mukhang wala nang ibang makakagawa ng mission na ito kundi siya lang. Dahil karamihan sa mga registered heroes ay pumasok lang para sa fame at pera kaya kailangan niyang kumilos para iligtas ang mga bata mula sa kasamaan ng mga taong ito. At makalipas ang ilang oras ay pumunta ang team ni Lin sa bahay ni Mono para gumawa ng tamang plano para pigilan ang presidente ng Heroes Organization.
At sinabi ni Mono na hindi nila ito matatalo ng mag-isa dahil maraming guards ang kasama nito kaya humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid na si Baston na isang second-rank heroine at pati na rin sa iba pang malalakas na tao na hindi pa dumadating pero makikita nila sa laban. At sinabi niya na ang goal ng mission ay makuha ang gamot na ibinibigay sa mga bata para makagawa ng vaccine at mailigtas ang mga batang dinala nila bago pa sila mamatay dahil kapag pamalya ang mission ay libo-libong bata ang mamamatay sa isang iglap. At nang makita ni Baston ang team ni Lin ay galit niyang sinabi kung talagang magtitiwala sila sa mga taong iyon dahil mukha silang mahina at walang kwenta. Pero sumagot si Mono na huwag siyang mag-alala dahil si Lin lang ang makakapagligtas sa lungsod at kahit nasa weakest category siya ay nakita na niya itong lumaban sa napakalalakas na kalaban at kahit giant monster ay natalo nito sa gitna ng lungsod. At sinabi niya na ang mahalaga ay magkaisa sila ngayon dahil hindi nila matatalo ang presidente kung patuloy silang nag-aaway, at sa gabi ay pinagmamasdan ng team ni Lin ang presidente habang naghihintay ito sa kanyang assistant para kunin ang 12 ng gamot mula sa kanya. Pero habang papalapit ang eroplano, bigla na lang nagdesisyon ang mga taong kasama ni Mono na umatake sa presidente nang hindi naghihintay ng signal. Kaya napatingin si Mono sa kanila ng galit dahil hindi pa niya ibinibigay ang go signal. At agad na inutusan ng presidente ang kanyang mga tauhan na umatake kaya nagbanggaan ang dalawang panig sa isang napakalakas na laban. At habang nakatayo ang presidente at pinapanood ang kaguluhan ay napansin niya si Lin na palapit mula sa likuran niya. At kasabay nito ay sinubukan ng kanyang assistant na tumakas gamit ang eroplano. Pero pinaputukan sila ni Baston gamit ang ice arrows at nagawa niyang sirain ang eroplano. Kaya nang makita ito ng presidente ay inutusan niya ang isa sa kanyang sniper na paputukan si Baston at tama nga ito at bumagsak siya sa lupa. Kaya agad na nilapitan siya niyan para tingnan ang kalagayan niya. Samantalang sina Lin at Mono ay nakatayo sa harap ng presidente at tinanong ni Lin kung ganoon ba kalakas ang presidente. At sumagot si Mono na isa siyang first-rank hero at sinabi niya na si Lin na ang pumunta sa assistant habang siya ang haharap sa presidente. Kaya sumunod si Lin at mabilis na tumakbo papunta sa assistant pero nakita niya roon ang isang babae na si Asha na lumalaban din sa assistant. At naiwasan niya ang atake nito at itinapon siya papunta sa assistant. Kaya sumugod si Zan para tulungan si Lin at si Asha naman ay lumipat at inatake si Zan. Kaya sinamantala ni Lin ang pagkakataon at nilabanan ng assistant gamit ang giant hammer at malakas siyang sumugod at hinampes ito at paulit-ulit na inatake. Samantalang si Zan ay nakipaglaban ng matindi kay Asha pero bigla itong naglaho kaya naghintay si Zan ng mahinahon at nang umatake ito bigla ay naunahan niya ito at napatumba. Pero hindi sumuko si Asha at tumayo muli at sinabing hindi siya matatalo ng ganoon kadali at muling sumugod sa matinding laban at nagawa niyang saksakin si Zan gamit ang kanyang kutsilyo. Samantalang sa kabilang panig ay nilapitan ni Yan si Baston at nakita siyang nakahiga kaya inalok niya ng tulong para tumayo pero sinabi ni Baston na hindi niya kailangan ng tulong niya. Pero biglang pinaputukan sila ng sniper kaya gumawa si Baston ng ice wall para harangin ang bala pero sinira ito ng isang malakas na shot at napalayo si Baston. Kaya mabilis na sinalo siya ni Yan bago siya bumagsak at gumamit ng teleport gamit ang kanyang glasses para magtago sila sa ibabaw ng mga puno. Pero sinundan sila ng sniper at humarap muli sa kanila, kaya nagpakawala si Baston ng ice arrows at nagawa niyang i-freeze ito. Pero bigla itong nakalabas mula sa likod nila at gumawa ng electric field na nag-trap kay Baston, at nilapitan niya si Yan at sinipa ito ng malakas at tinapak ang mukha nito habang itinutok ang kanyang mechanical hand kay Baston para paputukan siya ng laser at patayin. Kasabay nito ay humarap si Mono sa presidente ng organization at naglabas siya ng yelo mula sa kanyang kamay bilang paghahanda sa laban. At mabilis na gumawa ang presidente ng mga arrow mula sa wala at ibinato ito sa kanya. Pero nablock lahat ito ni Mono at bigla siyang sumugod para umatake pero hindi niya natama ng presidente at umatras siya. Kaya sinabi ng presidente sa kanya na napakalakas niya pero hindi pa rin siya maihahambing sa tunay niyang kapangyarihan. Kaya galit na sumugod ulit si Mono pero sinuntok siya ng presidente sa tiyan at malakas na ibinagsak ang kamay nito sa kanyang likod kaya bumagsak siya at nawalan ng malay. At hinawakan siya ng presidente sa buhok at tinanong kung pinagsisisihan ba niya ang ginawa niya. Pero habang nakangiti ay sumagot si Mono na ang isang hero ay hindi nagsisisi kahit matalo siya dahil darating pa ang iba para pabagsakin ito. At sinubukan pa niyang umatake gamit ang ice mula sa kamay niya pero nahuli ito ng presidente. Agad nitong sinira ang yelo at ibinagsak ang ulo ni Mono sa lupa habang sinasabi na wala silang alam at wala silang lakas at sila pa mismo ang lumapit para kalabanin siya at tinawag niya silang mga arrogant na hindi man lang maintindihan ang tunay na kalagayan ng pagiging hero.
Samantalang sa kabilang panig ay nagalit ang assistant ng presidente kay Lin at sinabi na hindi pa niya nakikita ang tunay niyang kapangyarihan at ngayon ay siya ang papatay sa kanya. Kaya nag-inject siya ng gamot sa sarili niya at nag-transform sa mas malakas na anyo at sumugod para umatake. Pero umatras si Lin at naiwasan ng atake at pumunta sa likod niya at sinuntok siya. Pero na-block ito ng assistant at nagkaroon ng matinding laban. Hanggang sa nagawa pa rin ni Lin na tamaan siya sa mukha at tiyan at mapatambay ito at muli siyang sumugod at tinapakan ng mukha nito habang sinasabi na napakahina niya kumpara sa kanya. At sa huli ay madaling natalo ni Lin ang assistant. Habang sa kabilang dulo ay tumayo si Zan matapos siyang masaksak ni Asha at kinausap niya ito at sinabi na alam niyang napipilitan lang siya sa ginagawa niya at inalok niya itong sumali sa team at bigyan ng bagong buhay. Pero sumagot si Asha na sinasabi lang niya iyon para lang mabuhay siya at hindi siya madadaya. Kaya sinabi ni Zan na hindi iyon ang intensyon niya at ipinaliwanag na kung magpapatuloy siya sa ganitong landas ay maaaring mamatay o makulong siya at iyon ba ang buhay na gusto niya. At sinabi niya na pwede pa siyang magbago ngayon dahil may mga hero na ngayon, kaya kailangan niyang pumili ng tama kung sasama siya o ipagpapatuloy ang maling landas, kaya napaluha si Asha at ibinaba ang kanyang kutsilyo at nagdesisyong sumama sa kanya, samantalang sa kabilang panig ay patuloy na pinaghahampas ng mechanical man si Yan sa mukha nito habang sinasabi na wala nang saysay ang pagtutol at mamamatay rin siya. Pero hindi sumuko si Yan at kumuha siya ng bomba at ibinato ito sa mechanical man. Pero agad itong sinipa ng kalaban palayo bago pa sumabog at mabilis siyang sinugod at sinuntok ng malakas sa tiyan. Kaya sinabi ni Baston na ibibigay na lang niya ang pera na gusto nito basta huwag na niyang galawin si Yan. Pero sumagot ang mechanical man na hindi siya pumapayag dahil hindi iyon ang kanyang prinsipyo at naghanda siyang maglabas ng laser mula sa kanyang kamay para paputukan si Baston. Pero inihagis niya ang kanyang glasses sa kalaban at agad siyang nag-teleport papunta dito at sinubukang suntukin ang mukha nito. Pero hindi man lang ito naapektuhan kaya nagulat si Yan. At sinabi ng mechanical man na mukhang gusto niya talagang mamatay kaya pagbibigyan niya ito at paulit-ulit niya itong sinuntok sa mukha hanggang sa ibinigay ang huling malakas na atake at bumagsak si Yan sa lupa na hindi na makagalaw. Kaya napaiyak si Baston at sumigaw ng malakas habang si Yan ay pilit pang tumatayo pero hindi siya binigyan ng pagkakataon at muli siyang sinuntok ng malakas hanggang sa mawalan ng malay. Kaya tumingin si Baston na hindi makapaniwala at inakala niyang patay na si Yan. At itinutok ng mechanical man ang laser kay Baston para patayin din siya pero galit na sumigaw si Baston at nagawa niyang ikulong siya sa isang malaking blok ng yelo at hinati ito sa dalawa at agad siyang tumakbo papunta kay Yan habang umiiyak. Samantalang sa kabilang bahagi ay hawak ng presidente si Mono sa leeg at sinabing kahit sikat siyang hero ay kaya pa rin niya itong patayin at hindi siya makakalabas ng buhay dahil siya mismo ang pumunta roon. Pero biglang hinawakan ni Mono ang kamay nito at ikinulong siya sa yelo. Kaya sinabi ng presidente na akala ba niya ay tapos na ang laban. Pero biglang dumating si Lin mula sa itaas at bumagsak sa likod ng presidente at hinampas ito ng malakas gamit ang kanyang hammer kaya napalayo ito at tinulungan niya si Mono na tumayo. At nagpasalamat si Mono sa kanya at sinabing hindi niya inakala na ganito kalakas ang kanyang kapangyarihan. Pero biglang tumayo ang presidente at nag-inject ng gamot sa sarili niya at nag-transform sa isang napakalaki at malakas na monster at nagpakawala ng explosive arrows. Pero naiwasan nila ito, at sinabi ng presidente na ngayon ay nasa legendary category na siya. Kaya nagulat si Mono sa kanyang lakas, at muling umatake ang presidente kay Mono pero hinarang ito ni Lin at sinagip siya, kaya sumugod si Lin gamit ang kanyang hammer at sinubukang tapusin ito. Pero gumawa ng shield ang presidente pero mas malakas ang atake ni Lin kaya tinamaan pa rin ito ng malakas, pero tumayo muli ang presidente kahit sugatan at hindi pa rin sumuko at biglang umatake mula sa likod para sorpresahin si Lin. Pero naiwasan ni Lin ang atake, at hindi lang iyon dahil sobrang bilis niya kaya naiwasan niya ang lahat ng strike ng presidente. Kaya gulat na gulat ang presidente at tinanong sa sarili niya kung paano siya hindi man lang nito matamaan. Pero sa huli ay naiinis na si Lin at hinawakan ang kamay ng presidente. Binali ito ng malakas at inihagis siya pataas, pagkatapos ay tumalon siya at binagsakan ito ng kanyang hammer at tuluyang nawasak ang kalaban. At pagkatapos noon ay bumalik si Asha na may tulong na buhat si Zan at sinabi na nakumbinsi siya ni Zan na sumali sa kanilang team. At habang nag-uusap sila ay dumating si Baston na buhat si Yan na walang malay at umiiyak na sinasabi na tulungan siya bago pa siya mamatay. At kinabukasan ay nasa ospital sina Yan at Zan habang nagpapagaling sa kanilang mga sugat at si Baston ay nakaupo habang pinapakain si Yan. At pumasok sina Lin at Mono kaya sinabi ni Yan na hindi siya makapaniwala na hindi sugatan si Lin tulad nila.
At sumagot si Lin habang nakangiti na dahil hindi siya kasing hina nila. At sinabi ni Mono na gusto silang bigyan ng Heroes Organization ng reward at special training para tumaas ang kanilang power at level. Kaya pumayag si Zan at Yan, pero tumanggi si Lin at sinabi na sobrang lakas niya at hindi niya kailangan ng training. Kaya sinabi nila na walang hero na walang training at paano siya tataas ang level kung ganoon at mananatili siya sa weakest category. At sinabi pa na kahit natalo niya ang dalawang first rank ay may legendary category pa na hindi niya kaya. Kaya sumagot si Lin na kahit sabay-sabay pa sila ay hindi siya matatalo at naghamon siya na kung matalo siya nila ay sasama siya sa training pero kung siya ang manalo ay hindi na siya sasama. At pagkatapos ay pumunta sila sa rooftop ng hospital at nagsimula ang laban kung saan sabay-sabay siyang sinugod ng 4 pero sobrang bilis ni Lin kaya naiwasan niya lahat ng atake at walang nakasagi sa kanya. At sinubukan ni Baston na sorpresahin siya pero na-block ito ni Lin at sinuntok siya sa mukha at napalayo. Kaya nilapitan siya ni Asha para tulungan, at humingi ng tawad si Lin dahil medyo nadala siya. Kaya tinanggal ni Asha ang kanyang cloak at sumama sa pag-atake kasama si Mono. At nagkaroon ng matinding laban pero hindi pa rin nila siya matamaan. At nagpakawala si Mono ng ice pero naiwasan at sinira ito ni Lin. Kaya nakangiti si Mono at kinulong siya sa malaking yelo at sinabing walang makakatakas sa kanyang ice, pero biglang sinira ni Lin ang yelo at itinapon siya palayo, at si Asha ay umatake mula sa likod gamit ang kutsilyo pero naramdaman ito ni Lin at naunahan niya ito sa pagsuntok sa tiyan, at lumapit siya kay Zan na sinusubukang tumakas at sinuntok din niya ito sa mukha. At tinalo ni Lin ang laban at sinabi niya sa kanila na ngayon alam na nila na hindi niya kailangan ng training. Kaya umalis siya at naglakad palayo. At sa gabi ay sinermonan siya ng kanyang ate dahil dinala niya sa bahay ang batang eksperimento at ang aso nito at sinabi niya na hindi niya kayang buhayin silang lahat dahil hirap na nga siya sa kanya lang at magdudulot pa sila ng gulo sa bahay. Pero nakiusap ang bata at ang aso na payagan silang tumira roon kaya nang makita sila ng ate ni Lin ay naawa siya at pumayag na manirahan sila sa kanila. At kinabukasan ay pumasok ang ate ni Lin sa trabaho kasama ang aso ng bata at dinala ito para gawing subject ng experiments at sinabi niya na baka kapag napabuti niya ito ay matulungan ito ang walang kwentang kapatid niya. At pagdating niya sa laboratorio ay pinapasok siya ng boss niya at sinabihan na siya na mismo ang gumawa ng experiments dahil abala siya. Samantalang ang team ni Lin ay pumunta sa Heroes Organization dahil may anunsyo ng bagong leader. At habang nandoon sila ay nilapitan si Lin ni Shishin at sinabi na gusto niyang matuto mula sa kanya kung paano maging tunay na hero pero hindi interesado si Lin at tinanggihan siya. At nagsimula ang ceremony kung saan inanunsyo ang bagong president at ikinagulat ng lahat na si Mono pala ang kapatid nito. At sinabi niya sa kanyang speech na sisimulan nila ang bagong yugto para ayusin ang organization at panatilihin ang kapayapaan ng lungsod. At pagkatapos ay umalis siya, at napansin ni Lin na hindi masaya si Mono. Kaya sinundan niya ito at tinanong siya ng kanyang kapatid kung hindi ba siya naging president para lang ibalik siya sa bahay. Pero sinabi nito na hindi iyon ang dahilan at may iba pa siyang layunin. Pero pinili na raw nila si Mono na ipakasal sa anak ng Aoyang family dahil napatay niya ang dating president na konektado sa pamilya na iyon at iyon lang ang paraan para maiwasan ang galit nila. Kaya napaluha si Mono, at hinawakan siya ng kanyang kapatid sa mukha at sinabing huwag na niyang ipakita ang kalungkutan at hindi siya matutulungan ng mga kaibigan niya para makatakas, at habang umiiyak si Mono ay dumating ang team ni Lin, at tinanong ng kapatid ni Mono si Lin kung siya ba iyon na nakatalo sa dating president at inalok siya na sumali sa kanilang pamilya para mag-improve pa sila. Pero tumanggi si Lin at sinabi na hindi siya interesado sa kanila. Kaya ngumiti ang kapatid ni Mono at sumagot na sa totoo lang ay hindi rin siya gusto sa grupo nila pero kung hindi lang dahil sa head ng kanilang family ay matagal na siyang patay. At pinaalalahanan niya si Lin na mag-isip ng mabuti dahil kapag nagkamali siya ng desisyon ay hindi iyon para sa kanyang kapakanan. Kaya sinabi ni Lin na kahit kailan ay pwede siyang lumaban kung gusto niya. Kung kaya niya, kaya galit na galit ang kapatid ni Mono at ginamit ang kanyang ability na kayang i-paralyze ang sinumang kaharap niya at lahat ng heroes na naroon ay bumagsak sa lupa pero si Lin ay hindi naapektuhan. Kaya naglabas siya ng napakalakas na aura at umatras ang kapatid ni Mono at dumura ng dugo. At sinabi ni Lin na kung gusto pa niyang lumaban matapos ang nangyari ay sige lang. At iniwan niya ito at nilapitan si Shizen para tingnan ang kalagayan niya matapos tamaan ng ability. Samantalang lumapit si Mono sa kanyang kapatid at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon pero sumagot siya ng galit na wala siyang pakialam at ginagawa niya ang gusto niya at walang makakapigil sa kanya. At sinabi niya sa sarili na gusto niyang dalhin si Lin doon para turuan ng leksyon pero mukhang delikado ito.
At makalipas ang ilang oras ay naglalakad si Lin kasama ang kanyang team at tinanong nila siya kung lalaban pa ba siya sa presidente dahil mukhang wala itong magandang maidudulot at nasa panganib sila pati si Mono. Kaya sinabi ni Lin na kaya niya gustong bantayan ang sitwasyon at inutusan niya si Shizen na bantayan si Mono at alamin ang totoong nangyayari. At biglang nakatanggap si Lin ng tawag mula sa kanyang ate sa lab at sinabi nito na nagtagumpay ang experiments niya sa aso at pinapapunta siya para kunin ito. Samantalang may scientist na pumasok sa kanyang ate at tinanong siya tungkol sa ginagawa niyang experiments at sinabi niya na maayos ang lahat at ang aso ay marunong ng magbasa at matuto mag-isa at normal ang mga vital signs nito. Pero ang scientist ay tumingin sa kanya ng masama at umalis, at pagkatapos ay dumating ang dating katrabaho ng kanyang ate na dati siyang may gusto sa kanya at sinabihan siya na kailangan niyang tumakas agad dahil ang supervisor ng experiments ay suportado ng dalawang pinakamalalaking evil families sa lungsod at may masamang plano sila at ginagamit lang siya para sa kanilang layunin, kaya nagulat si Lin's sister pero hindi siya naniwala at inisip na sinisira lang nito ang kanyang buhay. Kaya hinawakan ng dating coworker ang kamay ng ate ni Lin at sinabi na wala ng oras para sa usapan at sumama na lang siya at doon na lang sila mag-uusap. Pero tinulak ng ate ni Lin ang kamay nito at sinigawan siya bago siya umalis. Kaya inutusan ng coworker ang kanyang mga tauhan na bantayan siya at nagbanta na kapag may nangyari sa kanya ay magkakaproblema sila. At kasabay nito ay naglalakad sina Lin at Zan sa lungsod nang mapansin ni Lin ang isang kakaibang nangyayari sa makitid na eskinita kaya mabilis siyang tumakbo at sumunod si Zan na hindi maintindihan ang nangyayari. At nakita niya si Lin na may hawak na babae at tinali ito kaya tinanong siya ni Zan kung ano ang ginagawa niya at sinabi ni Lin na ang babae ay magbabantay sa kanyang ate. Kaya lumapit si Zan at handa na sanang atakihin ang babae. At sa kabilang banda ay may grupo sa rooftop na nagtataka kung bakit matagal bumalik ang kasama nila pero bigla na lang dumating sina Lin at Zan na dala ang babae kaya nagulat sila. At agad na sumugod sina Lin at Zan at inalis ang mga kalaban. At nang tingnan nila ang mga katawan ay nakita nila ang logo ng Aoyang family na isa sa pinakamalalaking pamilya sa lungsod at konektado sa coworker ng ate ni Lin. Kaya sobrang nagalit si Lin at nangako na siya mismo ang papatay dito dahil hindi nito alam ang panganib na dala nito sa kanyang ate. Samantalang sa kabilang dulo ay nakatanggap ang coworker ng tawag na ang mga tauhan na ipinadala niya ay nawalan ng malay kaya sinabi niya na dalhin muna sila sa ospital at magpadala pa ulit ng ibang tauhan. At habang iniisip niya ang nangyari ay naniniwala siyang si Mono's brother ang may kagagawan at galit niyang sinuntok ang bintana at sinabing hindi niya hahayaan na masaktan ang babae. At pagkatapos ay pumunta sina Lin at Zan sa ate ni Lin para kunin ang aso. At binigyan siya ni Lin ng necklace at sinabi na kapag nasa panganib siya ay pindutin lang niya ito at agad siyang darating. At naalala ng ate ni Lin ang sinabi ng coworker niya na totoong nasa peligro siya kaya naintindihan niya na hindi ito nagsisinungaling at sinabi niya sa sarili na hindi niya isasama ang kapatid niya sa ganitong gulo kaya pinapakuha niya ang aso at agad umalis si Lin. At sa gabi ay nasa bahay si Mono habang pinapanood siya ni Shizen. At dumating ang kotse at bumaba ang lalaking nakatakdang ipakasal sa kanya na si Aoyang kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi na handa na siya para sa kasal at dinala niya ang mga tauhan dahil sinabi ng kapatid niya na may mga kaibigan si Mono na parang mga langaw na maaaring sumulpot anumang oras, kaya sumama si Mono sa kotse na malungkot at pilit dahil sa desisyon ng kanyang pamilya. At habang papalayo si Mono, tinitigan niya si Aoyang at sinabihan ito ng masasakit na salita. Kaya galit na galit si Aoyang at agad siyang sumugod. Hinawakan siya sa leeg at sinabi na kung hindi lang dahil sa kanyang ama ay matagal na niya itong pinatay. At lahat daw ng nangyayari ay dahil sa kasuklam-suklam na kasunduan ng dalawang pamilya. Pagkatapos ay malakas niya itong ibinagsak sa lupa sa harap ni Shishin na nanunood ng gulat. Kaya sinabi ni Aoyang kay Mono na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya siya sasaktan pero hindi niya rin mapipigilan ang ibang miyembro ng pamilya. Kaya sumagot si Mono na kung hindi naman siya ang gusto nila ay patayin na lang siya. Pero sinabi ni Aoyang na kung siya lang ang masusunod ay matagal na niyang ginawa iyon at pinapabilisan niya itong sumakay sa kotse. Pero biglang dumating si Yatin kasama ang kanyang mga tauhan at hamarang sa kanila. Kaya nagulat si Mono at tinanong kung bakit siya nandito. At sumagot si Yatin na hindi niya hahayaang mag-isa siyang humingi ng tulong. Kaya umangat ang mga mechanical men ni Aoyang at pinalibutan si Yatin at ang kanyang grupo. At sinabi ni Aoyang na hindi nila alam kung sino siya at si Mono ay magiging future wife niya. Kaya umiiyak si Mono at sinabihan silang umalis na dahil siya mismo ang nag-volunteer. Pero sinabi ni Yatin na kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi siya aalis at ililigtas nila siya.
Kaya sumugod ang grupo ni Yatin at inatake ang mga mechanical men pero nagulat sila dahil hindi ito naapektuhan. At isa sa mga robot ang humawak sa ulo ng dalawang kasama ni Yatin at ibinagsak sila sa lupa habang ang isa naman ay sinuntok si Yatin sa tiyan. Kaya pilit na tumakas si Mono para tumulong pero hindi siya pinakawalan ni Aoyang at tinakpan ng kanyang bibig at hinayla siya papunta sa kotse. At nang marinig ni Yatin ang sigaw niya ay ginamit niya ang buong lakas niya at sumugod sa isa sa mga tauhan ni Aoyang pero sinuntok siya ng robot sa mukha. At lumuhad si Mono at nakiusap kay Aoyang na patigilin ang mga tauhan niya pero lalo lang itong nagalit at ibinagsak siya sa salamin ng kotse at sinabi na siya ang Sum-Iron ng araw niya, habang patuloy na binubugbog ang grupo ni Yatin ng mga robot at isa sa kanila ang paulit-ulit na sinuntok si Yatin sa ulo, kaya hindi na nakatiis si Mono at gumawa ng ice sword at inilagay ito sa leeg ni Aoyang. At sa mismong sandaling iyon ay biglang may binaril si Shizen mula sa malayo. Pero nakita ni Aoyang ang ginawa at nasalo niya ang bala gamit ang kamay bago pa ito tumama sa kanya. At agad niyang pinaputok pabalik ang bala mula sa kanyang kamay kaya tinamaan si Shizen sa binti at bumagsak ito mula sa puno na gulat sa lakas ng kalaban. At hindi doon tumigil si Aoyang dahil ginamit niya ang kanyang wind ability at pinakawalan ito kay Shizen kaya ang hangin ay bumagsak na parang espada at nagdulot ng malalang sugat sa kanya. At pagkatapos ay sinampal niya ng malakas si Mono habang umiiyak siya at nakiusap na huwag na nilang patayin ang iba at handa siyang gawin lahat ng gusto niya kapalit ng kalayaan nila. Pero sumagot si Aoyang na hindi lang niya papatayin ang mga ito kundi pahihirapan niya pa sila hanggang kamatayan. At kasabay nito ay isang robot ang lumapit kay Shizen matapos matalo si Yatin at ang kanyang mga tauhan at handa na sana siyang barilin. Pero biglang dumating si Lin at iniligtas siya kaya napangiti si Shizen at sinabing dumating na siya. At agad na kinuha ni Lin ang fire sword at sumugod sa mga robot at hinati niya ang unang robot sa dalawa. Kaya lahat ng natitirang robot ay sabay-sabay na nagpaputok sa kanya pero naiwasan ito ni Lin at mula sa likod ay tinamaan niya silang lahat sa isang galaw gamit ang espada at hinati silang lahat. At nang marinig ni Aoyang na naubos ang kanyang mga tauhan ay nakita niya sa kanyang watch si Lin na hawak ang legendary fire sword na matagal nang nawala mula kay Hero Zero kaya tumawa siya at sinabi na ang sandatang iyon ay delikado at kukunin niya ito kahit anong mangyari. At pagkatapos ay bumalik si Lin kasama ang kanyang team sa headquarters habang si Yan ay natatakot at sinabing kung talagang pupunta sila sa Aoyang family ay mamamatay sila dahil napakalakas ng pamilya at may mga robot na mas malakas pa sa kanila. Pero sumagot si Zan na pupunta sila dahil kaibigan nila si Mono at hindi dapat nasasayang ang sakripisyo ni Yatin at Shizen. Kaya napilitan si Yan na sumang-ayon, at biglang dumating si Shishin at sinabi na alam niyang nasa panganib si Mono at sasama siya para tumulong. Kaya nagplano silang lahat kasama si Asha na nagpakita at sinabing nahak niya ang defense system ng pamilya, at sinabi niya na bukas ng gabi ang wedding ceremony ni Aoyang at Mono sa headquarters at ginawa lang ito para patahimikin ang galit ng pamilya dahil sa pagkamatay ng dating president, kaya nagalit si Lin at nangako na babagsakin niya ang mga ito isa-isa at gusto niyang umalis agad pero pinipigilan siya ng iba at sinabi ni Zan na kailangan muna nilang mag-isip ng maayos. Dahil sa pagiging padalos-dalos nila, si Shizen, si Mr. Yatin at ang kanyang mga tauhan ay malubhang nasugatan. Kaya sinabi ni Zan na para mailigtas si Mono ngayon ay kailangan nilang magplano ng maayos para wala nang ibang masaktan. At sinabi rin niya na si Shishin ay isasama ang kanyang mga fans papunta sa headquarters para gumawa ng protesta at ilihis ang atensyon. At si Asha naman ay sisira sa lahat ng surveillance cameras sa lugar. At kinabukasan ay pumunta sila sa Aoyang family headquarters para isagawa ang plano. Habang si Baston ay lumapit kay Mono at tinanong kung sigurado ba siya sa desisyon niya. At sumagot si Mono na wala na siyang magagawa dahil iyon ang desisyon ng buong pamilya niya. At biglang dumating si Aoyang, hinawakan si Mono ng mahigpit at tinanong siya kung sino si Lin at gusto niya raw makuha ang fire sword nito. At ibinagsak siya sa lupa at sinabing noong una gusto pa sana niyang makipag-deal pero ngayon ay tila dala na ni Lin ang kanyang mga aso, kaya kukunin niya ang espada at papatayin siya sa harap ni Mono. At umalis siya. Habang sa kabilang banda ay sinubukan ni Lin at ng kanyang mga kaibigan na pasukin ang lugar at nakamaskara si Lin para itago ang kanyang identity. At dumating si Baston at tinanong kung sino ang nandito kaya nagpakilala si Yan. At may kaibigan si Baston na sumulpot para lumaban kaya nagkaroon ng laban habang sinamantala ni Lin at Zan ang pagkakataon para pumunta kay Mono at pumasok sa bahay ng pamilya kung saan siya nakakulong. Pero may dalawang bantay sa pinto kaya si Zan ang humarap sa kanila para makipaglaban at makagulo habang si Lin ay pumasok sa loob.
At hindi siya nakilala ni Mono dahil nakamask siya kaya naghanda siya ng yelo at aatake sana. Pero nang tinanggal ni Lin ang mask ay nakilala niya ito at tinanong kung bakit siya nandito. Kaya inilahad ni Lin ang kamay niya at sinabing umalis na sila dahil hindi magtatagal ang laban ng kanilang mga kaibigan. Pero sinabi ni Mono na hindi siya makakaalis dahil pinanggako niya sa pamilya niya na hindi na siya gagawa ng gulo at ayaw niyang may masaktan pa dahil sa kanya. Kaya sinubukan niyang atakihin si Lin gamit ang yelo pero hinawakan siya ni Lin at sinabi na hindi siya aalis hanggat hindi siya kasama nito at hindi masasayang ang sakripisyo ni Shizen at Yatin. Kaya umiiyak si Mono habang sinasabi na kaya siya hindi makaalis ay dahil ayaw niyang may masaktan pa. Dahil ang Aeyong family ay isa sa pinakamalalakas sa lungsod at kapag nagalit sila ay delikado. Pero sinabi ni Lin na magkaibigan sila at hindi siya aalis hanggat hindi siya kasama niya. Kaya kinuha ni Lin ang kanyang espada at sinira ang lugar at inilahad ang kamay niya para sabay silang tumakas, at pagkatapos ay lumabas sila ng lugar pero bigla nilang nakita si Zan na ibinato sa kanila, at nang tumingin sila sa unahan ay nakita nila si Aeyong kasama ang dalawang robot niya habang nakatayo at nakatingin, at si Mono ay nanginginig habang tinitignan siya. Hinawakan ni Lin ang kamay ni Mono para pakalmayin siya at sinabi niya kay Aeyong, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hahayaan mo pa na babae ang magayos ng reputasyon ng dalawang malalaking pamilya, at tinanggal ni Lin ang mask niya at sinabi, hinahamon kita sa laban. Kapag nanalo ako, isasama ko si Mono, kapag ikaw naman ang nanalo, tutulungan kitang ihanda ang kasal, pero sumagot si Aeyong, hindi sapat iyan. Gusto ko ang fire sword mo, kaya sinabi ni Mono kay Lin na isa si Aeyong sa pinakamalalakas sa dalawang pamilya at tiyak na matatalo siya. Pero pinakalma siya ni Lin at sinabing hindi siya ganoon kaina at kaya niyang talunin si Aeyong. At pagkatapos ay pumunta sila sa battle arena habang pinapanood sila ng head ng pamilya ni Mono, ang kapatid niya, at ang head ng Aeyong family para makita kung sino ang mananalo. At ipinaliwanag ni Aeyong ang kasunduan nila ni Lin sa mga nanonood kaya umalis ang kapatid ni Mono sa lugar habang sinundan siya ng co-worker ng ate ni Lin na mula sa Aeyong family dahil pakiramdam niya ay may betrayal. At nagsimula ang laban nang tumayo si Aeyong sa harap ni Lin at inilabas ni Lin ang kanyang weapon at naghanda. At sa pagtunog ng bell ay pinakawala ni Aeyong ang electric field pero nablock ito ni Lin at sumugod siya gamit ang sword at nagbanggaan sila. At ibinaba ni Lin ang espada pero nakagawa si Aeyong ng shield at nag-activate ng skill. Pero naiwasan ito ni Lin, at nagpalitan sila ng malalakas na suntok na nagdulot ng explosion. At nagpakawala si Aeyong ng energy rings pero sinangga ito ni Lin. At bigla siyang sumugod para sorpresahin si Lin pero nadetect siya nito at binato ng espada. At umiwas si Aeyong pero sinundan siya ni Lin at sinuntok siya sa mukha at ibinagsak sa lupa. At tumayo si Aeyong at tumawa at gumamit ng gloves para maglabas ng bato at ibinato kay Lin. Pero naiwasan ito ni Lin at ibinaba ang espada sa kanya. At gumawa si Aeyong ng maraming shield pero nabasag lahat maliban sa isa. At bago pa iyon mabasag ay nasalo niya ang espada ni Lin. Pero tumayo si Lin at sinuntok siya at pinalipad siya at ginamit ang dragon power ng espada at sumugod para tapusin siya, kaya sinubukan ni Aeyong na gumawa ng bato at shield pero nabasag pa rin ito at siya ay malubhang nasugatan, at sinabi ni Lin na iyon ay paghihiganti para kay Shizen, pero tumayo pa rin si Aeyong at hindi sumuko at naglabas ng napakalakas na aura at ginawa itong giant sword at ibinaba ito kay Lin. Pero hindi naapektuhan si Lin sa strike kaya lahat ng leaders at si Mono ay napatitig sa kanya nagulat at hindi makapaniwala kung paano niya naiwasan iyon. Kaya agad na sumugod si Lin kay Aeyong at sinipa ito sa mukha at malakas na ibinagsak sa pader. Pero tinanggal ni Aeyong ang kanyang cloak at tumayo ulit habang galit na galit at hindi sumusuko at nagpakawala ng napakadelikadong spell sa kanya. Kaya ang head ng Aeyong family ay nagulat at agad inutusan ng lahat na lumikas sa lugar. At biglang sumabog ng napakalakas kaya nawasak ang battle arena at napuno ng usok ang paligid. Kaya lumapit si Mono para hanapin si Lin dahil wala siyang makita at nakasalubong niya si Yan na inaalalayan si Zan na napunta rin doon para manood. At bigla nilang nakita si Aeyong na lumilipad sa ere na napapalibutan ng napakalakas na aura. Kaya natakot si Mono at tinatawag si Lin kahit hindi niya makita. At biglang lumabas si Lin mula sa usok na hindi nasaktan. Kaya galit at gulat si Aeyong at nagpakawala ng napakalaking energy sa kanya pero ginamit ni Lin ang dragon power ng espada at sinalubong ito. At tuluyang natalo si Aeyong at bumagsak sa lupa kaya nanalo si Lin sa laban. At lumapit si Mono para sana mag-celebrate pero bigla siyang bumagsak sa lupa at hindi na gumagalaw.
At ganun din ang nangyari sa iba kaya kumalat ang epekto sa buong lungsod. At sa parehong oras ay nawasak ang lab kung saan nagtatrabaho ang ate ni Lynn at lahat ng doctors ay patay habang si Lynn's sister at ang co-worker niya ay nawalan ng malay. At si Mono's brother ay nakaupo sa device na ginamit sa experiments at sinisipsip ang consciousness ng lahat ng tao at sinabi niya na pangarap niya maging hero tulad ni Zero habang sinasamba siya ng mga tao. At bigla siyang lumapit kay Lynn at sinabing kinuha niya ang kapangyarihan ng lahat at handa na siya para sa matinding pagpapahirap. Kaya ginamit niya ang Tiger Power at umatake pero madaling nasira ito ni Lynn kaya nagulat siya. At nagalit si Mono's brother at sinubukan siyang tapusin gamit ang rocks at storms pero naiwasan ito ni Lynn at sumugod at nagkaroon sila ng matinding clash. At sinubukan siyang tapusin ni Mono's brother gamit ang malaking energy at sinabi na papatayin niya siya tulad ng ginawa niya sa ate ni Lynn, kaya bumagsak si Lynn sa lakas ng attack at lumapit si Mono's brother para tapusin siya. Pero bigla siyang napunta sa isang kakaibang mundo na puno ng sigaw at mga anino, at nang lumingon siya ay nakita niya si Lynn na hawak ang kanyang kapatid habang umiiyak at nakatitig sa kanya, kaya napuno siya ng galit, at bumalik sila sa totoong mundo. Tumayo si Lynn mula sa lupa at sinabi niya sa kanya, ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi sa ginawa mo. Pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka, at bigla siyang nag-transform bilang Hero Zero at naglabas ng napakalakas na enerhiya. Kaya sa unang pagkakataon mula noong laban sa Giant Dragon ay muling lumitaw ang anyo ni Zero. Kaya si Mono's brother ay nagulat at hindi makapaniwala na si Lynn pala ang Hero Zero. At nagpakawala siya ng maraming bagyo mula sa langit at ibinato ito sa kanya. Pero naglabas si Lynn ng pulang beam at sinira ang mga bagyo at malakas siyang umatake kaya nagdulot siya ng matinding pinsala. Kaya sinikap ni Mono's brother na tipunin ang lahat ng kapangyarihan niya at nag-transform bilang isang giant monster at ibinaba ang kamay niya ng malakas. Pero mabilis na tumalon si Lynn sa ere at tumayo sa balikat niya at sinabi na gagamit siya ng teknik na matagal na niyang hindi nagagamit. At kinuha niya ang Zero's Fire Sword at lumabas ang napakalawak at halos walang katapusang kapangyarihan mula rito. At tinamaan niya si Mono's brother at pinalipad ito. Pero tumayo pa rin siya at sinabi na kahit si Hero Zero ay hindi siya susuko at kahit mamatay siya ay lalaban pa rin siya. Kaya naglabas si Lynn ng sword beams at sinubukan itong pigilan ni Mono's brother pero sobrang lakas nito na umabot hanggang outer space at tuluyang bumagsak siya sa lupa na wasak at may malalakas na pagsabog sa paligid. Kaya lumapit si Lynn at itinapat ang espada sa kanya at sinabi na ang paghahanap ng kapangyarihan ay hindi solusyon sa lahat ng problema. At nang idampin niya ang espada ay nakaramdam si Mono's brother ng matinding sakit na parang nasusunog at kinuha ni Lynn ang lahat ng kapangyarihan niya gamit ang espada at bumalik sa normal niyang anyo. At sinabi ni Mono's brother na wala siyang halaga kumpara kay Lynn at hindi niya pa rin maintindihan kung paano siya naging ganito kalakas. Kaya hinubad ni Lynn ang kanyang balabal at ipinakita ang mga sugat at peklat niya habang sinasabi na ang bawat peklat ay mula sa pakikipaglaban sa pinakamalalakas na halimaw at kalaban sa mundo at sa bawat panalo ay kinukuha niya ang kapangyarihan nila. Pero dumating sa punto na hindi na niya alam kung sino siya talaga at naliligaw pa rin siya. Kaya sinabi ni Mono's brother na himala na nabuhay pa siya. At unti-unting naglaho ang katawan nito habang ang huling nakita niya ay ang Hero Zero sa buong lakas niya. At pagkatapos ay pumunta si Lynn sa lab kung saan nakakoma ang kanyang ate at umupo sa tabi niya hanggang sa magising ito at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. At sinabi niya na hindi niya kayang iwan ang kanyang ate kapag may problema at tinanong kung nasaan ang necklace na ibinigay niya. Kaya sinabi ng ate niya na itinapon niya ito para hindi siya madamay sa panganib. Pero sumagot si Lynn na dapat sana ay tumawag siya sa kanya dahil isa siyang registered hero at malakas siya. At bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Mono na gusto siyang makipagkita, kaya sa paglubog ng araw ay pumunta si Lynn sa dagat at hinintay siya habang naaalala ang mga unang beses nilang pagkikita at mga laban nila, at dumating si Mono at tinanong siya kung talagang aalis siya sa lungsod, at sinabi niya na oo at lilipat siya sa ibang lungsod para magsimulang muli bilang teacher ng Heroes Organization doon, kaya nagpaalam si Mono at umalis, at tiningnan siya ni Lynn at nagpaalam din. Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-on ang ating notification bell. Maraming salamat!